Magkano aabutin ng mga bayarin sa buwan ng January? Samahan nyo ako mag-monthly budget. Ladies and gentlemen, ilista natin lahat ng mga kailangan kong bayaran na tingnan natin saan tayo makakatipid, saan tayo maglalaan ng budget and all that. Make sure that you give this video a thumbs up and subscribe to the channel kung magustuhan nyo yung topic natin for today. Let's begin! So, dito tayo sa buwan ng January 2025. Pasensya na kayo sa penmanship ko, ha. This is the best I can do. Okay, bago natin ma-fill lahat ng information dito sa side na to ng planner, unahin muna natin i-itemize ang ating overhead. Okay, pagdating sa ating renta, dahil hindi naman natin pagmamayari ang ating tinitirhan, ang renta ko po ay 10,000 pesos every month. Kasi 2 unit po ito. Oo, wait lang. Medyo naninibago ko kasi nakatingin ako sa screen habang nagsusulat. Alright, pagdating naman sa insurance, meron kasi kaming 3 insurance. 2 yung insurance ko, tapos isa yung kay Daddy Justin. Pero annually ko kasi yung binabayaran. Hindi ko alam kung ilalagay ko ba dito. Mabudgetan ba natin siya? Siguro let's skip that part. Okay, kasi that could be another video. Doon muna tayo sa electricity. Alright, electricity, tingnan ko lang kung yung latest bill natin kung magkano, no? Ang electricity natin, nabulol na siya. Ang electricity natin, ladies and gentlemen, ay, ayan, 8,000 pesos para sa 2 unit. Tapos, ang tubig natin nasa 450 para sa 2 unit na yun. Taas baba, no? Tapos, wala naman tayong gas kasi lahat electric dito. Waste removal, wala rin naman bayad ng pagtatapon ng basura kasi hindi naman tayo nasa village, di ba? Tapos, sa phone natin, yung telepono ko, naka-prepaid ako. Binabudgetan ko yan ng 1,000 every month. Tapos, TV, internet, ang asawa ko naka-cable TV siya. Teka. Siguro yung internet muna, no? Sa internet, ang binabayaran, tanggalin ko muna yung TV. Kasi magkaiba yan. So, sa internet, ang binabayaran namin para sa 2 unit ay nasa 4,000 pesos. Kasi may PLDT tsaka Converge kami. Tapos, si Daddy Justin nyo, siya lang ang may gusto ng cable TV. Sa cable TV, magkano ba yung binabayaran namin? Nasa 1,100. Oo, ayun, 1,100. Pagkatapos, i-total natin to, mga kapatid. Tignan natin, ha. Sige, i-add natin siya. So, 10,000 plus 8,000 plus 450 plus 1,000 plus 4,000 plus 1,100 is equal sa bahay pa lang para mabuhay tayo sa bahay, no? That's 24,550, no? Oo. So, para may materhan tayo, may internet, may tubig, may kuryente, ayan, kailangan ma-secure natin 24,550. Ngayon, balik naman tayo dito. Ay, hindi, sorry, hindi ko na babalik. Pumunta tayo dun sa food. Okay. Ngayon doon naman tayo sa pagkain. So, sa grocery, ang gusto ko ilagay na budget dyan ay 10,000 pesos. Dining out? Naku, dito sa parte na to, medyo malakas kumain si mami sa labas kasi ang ating trabaho, ang ating mga racket, medyo home base tayo, no? 5,000 siguro okay na. Ngayon, kulang pa yan. Lagyan natin ng karinderya. Kailangan may budget din yung karinderya natin. Siguro safe to say, 8,000? 8,000 ba? Magkano ba 8,000? Divide natin sa 30. 8,000 divided by 30 days is, wow, talaga ba? 266 pesos a day. Tingnan natin. Tapos, ang mamikish nyo, mahilig din tayo magpag-grab. So, sa grab, sana, no, I can keep it below 5,000 or not more than 5,000 pesos. Tapos paminsan-minsan, tayo ay namamalengke. So, sa palengke, funds, nasa 2,000 pesos. Okay, tingnan natin. Magkano? Totoo ba to? Is this very realistic? Okay, tingnan natin. 10,000 plus 5,000 plus 8,000. Asan ako? Plus another 5 plus 2. Aba, kalahin mo yun, nasarado natin ng 30,000 para makakain tayo. Grabe, ang mahal na. Ang
mahal na ng ating lifestyle at ng ating mga gastusin ngayon, ano? So, para meron tayong makain at saka matirhan, una sa lahat, kailangan masecure ni Mami Chris ang halagang, wow! 54,550 pesos! Wala pa tayong kinikita, girl. Nabubuhay pa lang tayo sa tirahan na maayos at saka nakakain pa lang tayo. Okay. Kayo ba ay nagtatabi ng pang-insurance o mga pang-medical emergencies, ganyan? Ako, to be honest, meron akong nakatabi na emergency fund, diba? So, doon ko na lang siya kukunin. Pero, sige, let's just allot, how about 7,000? Para sa insurance. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, diba? Ang Mami Chris nyo, meron tayong dalawang insurance, si Daddy Justin, isa. So, kung multiply natin yun sa isang taon, ayan, mako-cover niya yung mga dapat natin bayaran sa insurance. Okay? Tapos, sa mga medical bills, thank you, Lord, kasi ang Mami Chris nyo ay nag-homeschool tayo kay Liam, diba? So, hindi nagkakasakit si Liam. Kaya wala tayong mga hospital trip to the ER, ganon. Kahit sa mga clinic, hindi tayo masyado napupunta para mamaresetahan dahil nagkasakit. Pero tingnan ko lang ha, 4,000 times 12 sa isang taon, magkano yun? Uy, malaki rin siya. Kung hindi namin magagamit, o diba, makakatipid tayo. So, siguro dito ko ilagay yung ano pa bang pwede sa health? Maliban dyan, exercise, equipment, sports. Saan ko ba pwede ilagay yun? O sige, basta i-ano ko nga muna ito. I-total natin siya ng 11,000 pesos. Uy! Transportation! Okay. Sa transportation, dahil may kotse tayo, wala naman tayo binabayaran na monthly na tawag doon. Ano ba tawag doon sa pambayad sa... sorry naman, hindi pa kasi kumakain sa mortgage nyo. Mortgage din ba yun? Car payment? Monthly car payment? Wala tayong ganon. Sorry naman na Mami Chris doon. Lutang na no? Basta meron tayong binabayarang halos nasa 10,000 pagdating sa gas. Napakamahal, di ba? Okay. Maintenance or paano ba? Insurance? Siguro sa insurance, mag-alat tayo ng 3,200. Talaga ba? May 200 pa. Tapos, minsan nag-grab car ako. Minsan din naman nag-in-drive. Minsan yung Move It. Sige. Lagyan natin mga 3,000 pesos every month. No? Sige. Nilagyan pa kasi niya ng butal 3,200 plus 10,000 plus 3,000 pesos is equals to, wow, 16,200. 16,200. Okay. So kanina inisip ko yung sa health, diba? Dito sa part na to, makikita natin yung mga pang-personal kinemerlot ng Mami Chris ninyo. So, sa clothing, ang Mami Chris, ang dami ko ng damit. Siguro hindi ko na kailangan bumili pa, no? So, totoo ba yan? Sa sports, kasi yung Mami Chris nyo, nagsiswimming ako. So, teka, specify. Specify nga natin. Swimming. Siguro teka nga, magkano ba yun? Ang alam ko binabayaran ko, 4,700 divided by 4. Yun ba yun? Teka, wait lang. Nalito na ako. Sa swimming, alam ko 800 times 2 times 4. 6,4. Wait, nalito ako. Bakit 4,700 ang nilalagay ko dito? Ayan, na-gets ko na. Okay, kasi 590. Sabihin na lang natin 590, no? 590, ang binabayaran ko, dalawa kami ni Daddy Justin nyo, kada swimming. So, 1,180. Multiply natin sa 4 para isang buwan. 4,720. Sige, round off na lang natin kasi minsan may deals naman no? 4,700. Tapos, ang Mami Chris nyo, ako ay naglalakad. So, lalagay ko pa ba yun dito? Yung paglalakad ko? Sa aking paglalakad, sige na nga, lagay na nga natin. Walking. 2,400. Sige, 2,400. 2,400 pesos. Bakit? Kasi, namamasahi ako. Minsan, bibili rin ako ng shoes. Basta ako lang naman yan.
Ngayon, sa hair care natin, hair care, 250 pesos. Personal care, 1,000 lang. Girl, ang dami-dami ko pa mga beauty products. So, sige, game. Ngayon, i-add na natin siya. 1,000 plus 250 plus 4,700 plus 2,400 is equals to, wow! 8,350. Totoo ba yan? Totoo talaga yan, ha? Yan lang, ha? Ngayon sa loan, wala naman tayong loan. Pero, gumagamit ako ng credit card. So, budgetan ko na lang. Dapat, hindi lalagpas or pinaka-max na pwede ko magamit sa aking credit card ay 20,000. Okay. Punta tayo sa events. Events! Ang events natin, siguro sabihin na lang natin 10,000 pesos. Uy, totoo ba yan? 10,000 pesos? Kasi minsan may mga labas-labas, family reunion, birthday, pagregalo, ganun. O, diba? Ngayon, dito na tayo sa others. Okay. Una sa lahat, pasasahurin ko muna yung sarili ko, no? Dati ang sahod ko nasa 40. Ngayon, 15,000 na lang. Mami, this talaga ba? Iba pa ba yun sa income mo? Oo, kasi, ang tawag dito, paano ba nag-work lahat ang aking money-making skills? Or ang aking money routine? Ano ba tawag dito? Hindi kasi naman ako sinasahuran every month na kagaya ng isang employee. Depende sa sipag ko kung magkano yung kikitain every month. Pero I always make sure na pinapasahod ko yung sarili ko. So, si Daddy Justin nyo, syempre pareho kami, no? Kasi mag-asawa kami. So, may sahod din siya. 15,000. Okay. Tapos, ang Daddy Justin nyo, ayan, diba? Meron siyang surgery. Justin surgery na aabutin ng tumataginting na. Ay, teka, hindi ko nalagyan ng ng sign. Okay. 200. Magkano yun? 250,000. Nakikita nyo pa ba? Kakaganina yung kamay ko. Tapos, ayan, magpapa-blood work pa tayo pala. Blood work. We usually do that every first month of the year. First month of the year, January. Oo, ayun, pinaiba-iba ko pa yung sinasabi ko. 7,000 pesos. Tatlo kami dyan. Tapos, kailangan kong ma-meet ang aking OB. Oy, nagkamali pa siya na sulat. Transvaginal, ultrasound. O, yan. OB visit. Sige, budgetan na natin ng 3,000 pesos. Pero ito friends, ito lalagyan ko ng asterisk, Kasi ito, hindi naman to kasama sa ating monthly budget. Meron tayong nakalaan na emergency fund para dyan. Kukwento ko sa inyo ba't hindi to covered na HMO lintik na. Anyway, let's do the math. Magkano ang total niya? So, 15,000. Sahod ni Daddy Justin. Tapos, 7,000 plus 3,000. Wow! Grabe naman siya doon. 40,000 pesos. Hindi ko muna sinama yung surgery. Okay, now let's add everything to see how much ang aking overhead. Yun na ilalagay natin dito. Okay. Sige. So, 24,550 plus, magkano yun? 30,000 plus 11 16,200, tama ba? 16,200 plus 40,000 plus events 10,000. Totoo ba yan? Wala na tayo! 6 digits na tayo, friend. 8,350 plus 8,350 plus, hoy! Sumobra pa, Jude. 20,000. Okay, saan tayo sumobra? Saan ako magtatanggal? Gawin na lang nating optional to, Optional. This is optional. Para ma-secure lang natin na 150 lang yung magastos natin, no? Tapos, may sobra pang 100. Round off ko na lang. Oo, round off na lang natin. So, hindi na lang sure kung magkaka-event. Mga walang ganap sa buhay, lagay ko na lang 150,
150. Teka, so isipin ko saan ako magbabawas. Alam ko na. Ito. Medyo questionable to. Medyo questionable din to. Dalawang to. Ayan. O, basta. May mga i-adjust tayo dyan. I-compute pa naman natin to kung totoong ito talaga yung ma-achieve ko o mas mababa pa dyan o mas malaki pa dyan talaga yung overhead na mami kasi. Basta, ang gusto kong total budget kasi 150. Okay. Ibayin ko na lang to ha, tong part na to. Gawin natin tong amount, okay? So, ang goal natin ay 150k as our overhead. Hey! Nakakaloka ang ating expenses. 6 digits, 150. So, kailangan natin pagsipagan na ma-cover muna natin to. Pagkatapos, magkano yung i-goal ko na dapat total monthly income? Sige nga, isulat ko muna ang ating monthly income. O, ang pasok ng mga racket sa atin, kailangan makasecure ako siguro ng 250k! Mami Kiss, ang gulo na. Hindi ko na naintindihan. O, kailangan kumita tayo ng 150k. Para ma-minus natin si 150 overhead expenses. May matitirang magkano, ladies and gentlemen? 100k. Para saan yun, Mami Chris? Lagay natin yan sa savings, sa emergency fund, ano ba? Investment, di nagkasya. Or, ilagay natin na travel fund. Kasi ang gulo ko, makapag-soccer tayo this spring. Lagay ko ba dito yon? Makapag-South Korea tayo. Ayan, sige, lagay natin. Para meron tayong nilulook forward to. Hindi lang pwedeng puro bayad lang tayo ng bills, di ba? So, travel to South Korea. Sige, i-manifest natin yan. Okay? So, lagyan ko na lang ng, ano ba yan? Season. Spring. Goal ko din na maka-afford kami na, ano ba tawag doon? Yung magpa-colonos. Teka lang magpa-colonoscopy kami dalawang mag-asawa. Okay. Pagkatapos, kailangan natin ng side jobs. Dadagdagan pa natin ang mga side hustles natin. Okay. So, ang tanong ngayon, ladies and gentlemen, ayan, nakikita nyo ba? Saan ko kukunin yan? Saan natin kukunin yan? Hindi ko pa alam kung magkaka-client. Meron akong one-short client ng January. Kaso, pag natapos yung trabaho na yun, girl, baka April, May pa yun magbayad. Saan tayo kukuha ng anday? Hindi ko alam. Abangan ninyo sa susunod na kabanata. And there you have it, ladies and gentlemen. I will be doing an update kung ma-achieve natin ang mga dapat natin ma-achieve at kung kikita ba ako ng 250,000 sa buwan na ito. Make sure that you follow me and also subscribe to the channel para updated kayo. See you next time. Bye!